Tayo na ako sa ating offering. O Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for this time, Panginoon. As to our giving, we are praying, O Lord, that you will bless it and accept it, O God. It will be useful, O God, for the expense of the church and of other expenses, O Lord. Yes. Bless and each and every one of us, our companies, the channel blessings to us, O God. We're praying that you will bless them, O God. Make it a good management without delay in salaries. No, Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, because without it also, Lord, we will be suffering, O Father. We thank you for this opportunity, a form of worship to give you back our offerings. And we thank you and we praise your name, the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Dadako tayo sa ating main preaching and sermon for today. Our topic or our text to study and to preach for today is located in Matthew chapter 12, verses 1 to 14. Matthew chapter 12, verses 1 to 14. Here, in this topic, mga kapatid, tayo po tumayo at tayo magbigay galang at basahin natin ang salita ng Panginoon. Amen. In this chapter 12 of book of Matthew, verses 1 to 14, it talks about the two events in which it happened during the earthly ministry of Jesus Christ, wherein his apostles or his disciples plucked ears of corn and during the Sabbath day. And at the same time also, brethren, it happens that the Lord Jesus Christ, He heals a man's hand on the Sabbath day. So, we will be tackling or we'll be talking about today the Sabbath day mentioned in the Old Testament law of Moses against the greater or the Lord of the Sabbath Himself, which is or who is the Lord Jesus Christ. So the message or the title of the message today is all about Jesus Christ as the Lord of the law of Moses. Let us pray. Let us read first responsibly. It will be 1 to 14. And then in verse 14, sabay-sabay tayo. We will pray and then we will begin. In verse 1, ako muna, and then you follow. At that time, Jesus went on the Sabbath day through the corn, and his disciples were anhungered, and began to pluck the ears of corn and to eat. But when the Pharisees saw it, they said unto him, Behold, thy disciples do that which is not lawful to do upon the Sabbath day. In verse 3, but he said unto them, Have ye not read what David said when he was anhungered, and they that were with him, How he entered into the house of God, and did eat the showbread, which was not lawful for him to eat, neither for them which were with him, but only for the priests. And verse 5, Or have ye not read in the law how that on the Sabbath days the priests in the temple profane the Sabbath and are blameless? But I say unto you, that in this place is one greater than the temple. But if ye had known what this meaneth, I will have mercy and not sacrifice, you would not have condemned the guiltless. For the Son of Man is Lord even of the Sabbath day. And verse 9, And when he was departed thence, he went into their synagogue. And behold, there was a man which had his hand withered, and they asked him, saying, Is it lawful to heal on the Sabbath days? That they might accuse him. And he said unto them, What man shall there be among you that shall have one sheep,
And if it fall into a pit on the Sabbath day, will he not lay hold on it and lift it up? Left it out? How much then is a man better than a sheep? Wherefore it is lawful to do well on the Sabbath days. Then said he to the man, stretch forth thine hand, and he stretched it forth, and it was restored, whole, like as the other, altogether. Then The Pharisees went out and held a council against him, how they might destroy him. Let us pray. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for this day. Salamat, Panginoon. We have this opportunity, O Lord, to hear thy message today. We thank you, God, for all the brethren who are here today. And we're praying, O God, forgive us, O Lord, from all the sins we have committed against you. Cleanse us, O Father, through thy words. Today, we are praying that through thy words, we will be blessed and will apply them in our lives. Give us understanding and wisdom, Panginoon, through thy words, that we may understand it. And we're praying, O God, that you will give us victory today. In all these things, we thank you. In the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Upo na po ngayon, kapatid. Sa dalawang event na ito, mga kapatid, the Lord Jesus Christ said, particularly in verse 6, siya mismo ang nagsabi in verse 6. Anong sinabi niya dyan? But I say unto you that in this place, sa lugar na ito, ngayon din, sa lugar na ito, ngayon din, na kung saan kayo ay tumuligsa sa akin, na it is not lawful for a man during Sabbath days to do something. Tama? It is not lawful for a man to do something during Sabbath days, because Sabbath days in the law of Moses, and even in the book of Genesis, the Lord sanctified the seventh day, the Sabbath day, the Saturday, to be a holy day unto the Lord. Therefore, you must rest from your works and devote that time on that day unto the Lord. Tama ho ba? Yan ang batas ni Moses. Amen? That is the law of God. Nobody can question it. The law of God. The law of God is the Word of God. The law of God, the Word of God, that is His Word given to a man. Tama ba? And when He gave that Word unto a man, in particular, in the Old Testament, ay binigay po niya yan sa mga, kanino? Sa Hudyo. If we are talking about law of Moses, brethren, binigay po yan sa Hudyo. Binigay po yan sa Israelites, hindi binigay sa Hintil. Ang Hintil tayo eh. Alright? At doon sa Isaiah chapter 49 verse 6, tingnan mo Brad. Sa Isaiah chapter 49 verse 6, ang sabi diyan, and he said, sino nagsalita diyan? Of course, ang Diyos ang nagbigay ng salita niya through prophet Isaiah. Ang sabi diyan, mga kapatid, he said, it is a light thing that thou shouldest be my servant to raise up the tribes of Jacob. Isang bagay naman talaga. Ito isang pribilehiyo, mga kapatid, na ayaw mga Israelites piliin ng Diyos. Tama? Ang mga Israelites to be a people above all peoples on earth. Tama ho ba? Abay, isang napakalaking pagpapala po yan sa isang tao, ang piliin ka ng Diyos. To be the people of God. Why God choose Israel to be His people? For one specific purpose. What is that specific purpose? And to restore the preserve of Israel, I will also give thee for a light to the Gentiles. Ikaw ay binigyan ko ng kapangyarihan, binigyan ko ng ministry. Ikaw ang torch bearer. Ikaw the bearer of the light, the bearer of the Lord Jesus Christ, the bearer of salvation to the Gentiles. Kasi hindi pinili ng Diyos ang Gentiles eh. Pumili mo na siya ng special people para sa mga Gentiles. What purpose? To give thee for a light to Gentiles, that thou mayest be my salvation. Ikaw ang
nagdadala ng kaligtasan unto the end of the earth, unto the Gentiles. Ikaw ang pinili ko. Di ba yan ang disenyo ng Diyos? At ang token yan, ang palatandaan yan sa pagpili ng mga Hudyo, ng Panginoon sa mga Hudyo, to be the light or to be the salvation to the Gentiles or to the end of the world, ay what? God gave them the law of Moses. For what purpose? In order for them to be preserved. Pinipreserve ang mga Hudyo ito. To be a law-abiding people of God. Para magiging malinis sila sa pamamagitan ng batas. Tama? Alright? Para they are a people of God of faith in the law of Moses. Para i-point out sila to salvation to the Gentiles. And then the Lord Jesus Christ come. Ito ang salvation ng whole of the earth. Tama ho ba? Di ba ganyan ang disenyo ng Panginoon? Tama ho? Tama? Di ba ganyan ang disenyo ng Diyos? So therefore, binigyan sila ng batas ng Panginoon. Hindi po yan ang disenyo, ang Diyos binigyan ang hintil ng batas. Mali po yan pag mayroong mga Pilipino nagpa-practice ng law of Moses. Mali yon. Tama? Bakit? Hindi ka naman Hudyo eh. Bakit ka mag-practice ng batas ni Moses? Hindi ka naman Hudyo. O pastor, ibig sabihin mali yung mga Seventh-day Adventist. Mali. Mali yung mga Bakit? Mali. Bakit? Nag-practice lang ng batas ni Moses eh. Bakit mo i-practice yan? Hindi ka naman Hudyo. Di ba pastor, Hudyo na tayo? O Hudyo na tayo nung dumating si Jesucristo. Tama? O di, mali talaga. At lalo naman sa panahon ngayon, mayroong mag-practice ng batas na tapos nang dumating si Jesucristo. Ay talagang napakalaking kamalian nun. Nandito na si Jesus Christ, tapos mag-practice ka pa rin ng batas ni Moses? For what purpose? Para masabi mong banal ka? Mali. The holiness of a man cannot be identified as you are keeping the law of Moses nowadays. If you want to be identified to be a sanctified people of God or a holy people of God, you must be, on the first place, have faith in the Lord Jesus Christ. Amen. Tama ba? Kaya nga sa ating pag-aaral, lagi kong binabanggit, kung pag-aaralan natin ng the law of Moses versus the law of faith in Jesus Christ, abay malaki pong pagkakaiba dyan. That's right. Tama? Kaya pag may tao, pag natanong mo, paano ka pupunta ng langit? Dahil sinusunod ko ang 10 Commandments of Moses. Pag yan ang dahilan niya, kapatid, witnessan mo ng kaligtasan yan. Maling-mali yan. Hindi talaga tama ang kaligtasan yan. Hindi aral sa Biblia yan. Huwag mo nang debatihin. Pag debatihin ka niyan, huwag mo nang patulan. Ituro mo na lang kaligtasan. Alam mo na pag yung taong yan na namatay, sa impyerno pupulutin yan. Oh, pasalamat tayo mga kapatid. Dito, sa ICBC, tinuturo ang tamang doktrina. Amen. Tama? Darating man tayo dyan sa ating doctrine of salvation, soteriology. Okay? Oh, di ba? Unang-una, bakit ka mag-practice ng batas ni Moses? Hindi ka naman Hudyo. Hintil ka eh. Amen? Kailangan maintindihan mo yun eh. Alright? Balik tayo dun sa pag-aaral, Brad, in Matthew chapter 12. Ngayon, ang sabi nga dyan, nung si Jesucristo, saan to mga kapatid? Sa Galilee pa rin sila ha? Remember, si Jesus Christ, hindi pa siya dumating, hindi pa siya pumunta sa Jerusalem. Tandaan niyo, nandito pa siya sa Nazareth, sa Galilee. Okay? Wala pa siya doon sa wala pa sila doon sa Kinikuan. Hindi pa siya pumunta sa Jerusalem ha. Okay? Nandito siya sa Galilee. Sa bandang Jerusalem, sino ang gobernador doon? Sa tingin niyo? Gobernador doon, alam niyo na. Si Poncio Pilato, God. Sa panahon ni Kristo, si Poncio Pilato man yun. Governor of Judea. Tapos sa bandang Galilee, sino? Si Herod Antipas.
Kasi doon sa Iturea at saka sa Trachonitis, sa kabila, si Philip doon. Bandang, kasi ang Galilee, bandang norte yun eh. Parang northwest, parang ganon. Northeast, parang ganon. No? Sa Jerusalem, andun ang governor si Pontius Pilate, governor of Judea. Alright? Alam niyo ba kung nung panahon ni John the Baptist na sabi niya kay si Jesus Christ actually, nung dyan pa siya sa Galilee, hindi pa siya pwedeng patayin ng hindi pa siya pwedeng akusahan ng mga Hudyo ng kung ano-ano kasi sa Galilee under the law of Roman Empire sa pamamagitan ni Herod Antipas, wala pa silang yung accusations cause for death, no, for Jesus Christ kasi nasa Galilee sila. Pero once na mapunta siya doon sa Jerusalem at doon makita ng mga Hudyo na si Jesucristo mayroon na talagang isang bagay na nagawa worthy of death, kaya na nilang isuplong kay Pontius Pilate yun. Kaya doon talaga si Jesus Christ na akusahan talaga ng husto na wala na siyang ligtas. Oo, si Jesus Christ. Dito, hindi pa siya nakakaligtas pa siya dito sa lugar ng Galilee. Okay? Kasi ibang, para bang kasuhan mo ba si Duterte sa ICC? Wala pang jurisdiction na doon eh. Ang jurisdiction din ng Pilipinas lang. Parang ganun ba? So, when it comes to jurisdiction, medyo questionable pa ang mga Hudyo against the Lord Jesus Christ. Hindi pa sila kayang makapag-akusa kay Jesus Christ worthy of death. Kundi doon na talaga sa Jerusalem. Mayroong nagawa si Jesus Christ doon, yung sa tingin ng mga Hudyo, worthy of death na siya. Ano yon? Yung ginawa niyang sarili niya equal with God. At sabi niya, yung itong building na ito, malulumpag ito, at sabi niya, malulumpag ito, and I will restore it in 3 days. Talagang galit na yung mga doon mga Hudyo, mga Pharisees. No? So dito, nasa Galilee pa siya wala pa siya doon sa Jerusalem. Now, so, mga kapatid, ang ginawa ng mga disipulo niya, they plucked the ear of corn. Pluck, abay kumilos ang kamay nila. Alam niyo naman na mga Hudyo, kapag aralin ninyo ang mga Hudyo, mga kapatid, when it comes to the law of Moses pagdating sa pagkain, kapatid, ang day of preparation nila for Saturday is what? What is the day of preparation of the Jew for Saturday? Ano ang day of preparation nila? Ano? Friday. Ang Friday, kapatid, the day before the Sabbath is called the day of preparation for the Jews. Ipreparar na lahat ng pagkain nila na busy na sila sa kakaluto, ganito, ganyan. Kaya para pagdating ng Saturday, kakain na lang sila, hindi na sila magtatrabaho. Because preparation of the food considered work for them. Kaya ang ginagawa nila, Webes pa lang, piniprepare ng pagkain nila kasi pagdating ng Saturday, wala nang gagalaw. Rest day yun eh. Nobody will work. Ganon sila kazilot pagdating sa batas ni Moses. Okay? Ganon yan. Kaya nga si Jesucristo pinako na nila ng Biyernes eh. Bakit? Day of preparation eh. Kasi pag Sabado bawal sa kanila yun eh. Di ho ba? Bawal sa kanila yun eh. Na mayroong nakapako during Sabbath day. Curse kasi yun eh. Curse na sa kanila yun. Curse na sila. Oo. So, ang ginawa ng mga disipulo, abay, tapos gagano nila yan. You are working now. Kain. Nakita ng mga Pariseo ngayon. Hindi niyo ba alam ang mga Hudyo? Ang mga Hudyo, hindi niyo ba alam, pagdating ng Saturday, sa kanilang lugar, mayroong mga elevator na hindi na napupindutin. Magsalita na lang sila. 4th floor. Kita mo yan? Bakit? Ganon katindi kung pinag-uusapan yung holiday nila na Sabbath day. Kita niyo? Nakikita niyo yan? Kapatid, pinakita ni Jesucristo dito, ang batas ni Moses, may purpose po yan. Preserving Israelites
pointing to Jesus Christ. Hinahanda sila ba? Na pag nakasala sila dito, magkatay sila ng hayop, pambayad ng kasalanan nila. Pointing to Jesus Christ. Na sa panahon ni Jesus Christ, nung dumating si Jesu Kristo, katawan na ang pinambayad ni Jesu Kristo para sa lahat ng kasalanan, noon, ngayon, at in the future. Therefore, wala nang pagkatay. Di ba yun sinasabi sa Book of Hebrews? Yes, that's right. Amen. Bakit? Hindi na dugo ng mga hayop ang kaligtasan mo, kundi dugo na ni Jesu Kristo. Amen. So, ibig sabihin, God preserved the Israelites through the law of Moses para pagdating kay Jesu Kristo, finish na. Indo na. Alam mo yung Indo? Indo ba ng kontrata mo ba? 6-month contract mo. Aris, anong nangyari sa'yo? Wala na. Bakit wala ka na ba? Indo na eh. Indo na ang batas ni Moses nung dumating si Jesu Kristo. Amen. That's right. Maliwanag ko ba yun? Talagang mali talaga yung si Adventist brother, no? Ano palagay niyo? Ito pa naman tayo, hindi ko kain ng baboy, hindi ka kain ng dinuguan, hindi ka kain ng hipon, pusit. Di ba? Bakit? Nagluluto yan sila, Biyernes pa lang. Bakit? Pagdating ng Friday, kainan na lang. Mali talaga, no? Tapos Pilipino pa. No? Alam niyo ba yan? Nakikita niyo yan, mga kapatid? That's right. Pero kung pasalitain mo sila, kala mo mga ligtas. Kasi pananampalataya din kay Jesu Kristo meron sila. Aba, ibang klase. May batas ka na ni Moses, may Jesu Kristo ka na, saan ka pa? Ikaw na. Ikaw na talaga. Lalo pa sila makiko but singular. Mapapawaw ka na lang. Wow! Hindi naman sa pag-condemn, no? That's right. Tama? Yes. Salamat talaga sa Panginoon, unawaan natin, ano? Amen. The law of Moses compared to the law of faith in Jesus Christ. Biruin mo, bakit pinakita ni Jesu Kristo? Why God, on the first place, hinahayaan niya ang mga disipulo niya pumitas ng mga uhay ng mga trigo, tapos oil of corns, and then kakainin nila. At makita sila ng mga Parisiyo, makita sila ng mga Hudyo. Is it lawful? Ito na akusasyon, mga kapatid. Kaya ang sabi agad dyan, mga kapatid, no? Ang sabi dyan, behold, thy disciples do that which is not lawful to do upon the Sabbath day. Tinuligsagan nila si Jesus Christ. Alam naman ni Jesus Christ yan. Si Jesus Christ pa. Si Jesus Christ, mga kapatid, alam na niya ang mga puso ahead of time ng mga tao ito. Sige, ayan mo lang pumitas sila dyan. Kasi titirahin tayo yan. Alam ko yan. Okay, ito na nga. Yung mga disipulo mo, Jesus, yung mga disipulo mo, pumitas or gumawa ng mga bagay na hindi karapat-dapat sa panahon ng pagsamba. Legit, brad. Legitimate accusation. Oo. Kasi sa law of Moses, ganon man, brad. Doon sa Book of Leviticus, mga ceremonial law, ay naku po, na, bawal yan. Oo. Doon sa Book of 1 Samuel, bawal yan. Pero, hinayaan Jesus Christ. Bakit? Mayroon namang alas si Jesus Kristo. Ito ngayon. Anong sagot ni Jesus Christ? Para bang pinamukha ng mga Hudyo ang batas ni Moses, abay, binalit niyo. Bawal yan. Ito nang sagot ni Jesus Kristo. Bakit? Gustong ipamukha, gustong i-point out ni Jesus Christ sa mga Parisiyo at mga Hudyo, mga councils na yan, kung gaano kahalaga ang pagdating ni Hesus Kristo against the law of Moses. Fulfillment kaya si Jesus Christ sa batas ni Moses. Hindi niyo ba alam yan? Si Hesus Kristo ang fulfillment ng batas ni Moses. Kaya pag tumanggap ka kay Hesus Kristo bilang iyong Panginoon tagapagligtas, fulfillment ka ng batas ni Moses. Yon ang ibig sabihin yan. Ang batas ni Moses sa Book of Romans, mga kapatid, ay ang ginawa ni Hesus Kristo sa batas ni Moses doon sa Book of Romans ay what?
He established the law of Moses. So therefore, pag tumanggap ka kay Jesucristo bilang iyong Panginoon tagapagligtas, ang batas ni Moses, ini-establish mo sa iyong puso, mga kapatid. Paano, pastor? Paano i-establish? Simple lang ko. Nilagay mo sa puso mo ang batas ni Moses. Bakit? Ang gamit kasi ng batas ni Moses, kapatid, ay para i-preserve ka, ihanda ka. Para pagdating ni Jesucristo, manampalataya ka dito sa iyong puso. Yun ang tinatawag na circumcision of the heart, not circumcision of the flesh. Tama? Oh. Ngayon, ang sagot ni Jesucristo, hindi niyo ba nababasa kung anong ginawa ni Moses? Si Moses, sa panahon niya, hari siya. Nagutom siya at one point of his life. Wala silang makain. Kasama ng mayroon siya. Ibaba mo, Brad. Sa verse 4. Kung papaanong pumasok siya sa bahay ng Diyos. Sa templo ba? Tabernacle ba? O sa temple ba? O sa sinagog ba? At kumain siya ng pagkain na nakalagay doon. May mga pagkain noong unang panahon, kapatid, sa simbahan ng mga Hudyo. May pagkain na pinipara dyan. Ang purpose niyan, because it is God who instructed or who gave the law during in the book of Leviticus, na gawin niyo ito, ang pagkain na yan, para may pagkain ang mga Levites. Ilagay niyo yan dyan. At dyan kayo kakain. So, si Aaron at yung mga anak niya, dyan kakain. Pero, hindi po yan sa mga hindi Aaronic, Ang mga bata ni Aaron, mga Levites ba? Iba po yan sa mga lahi ni Judah. Lahi ni Judah si King David. Alright? Nung nagutom sila, pumunta nila, kumain sila. Ibig sabihin, nabali nila ang batas. They profane. But they are blameless. Bakit? Kung blameless, kung talagang may transgression si King David in the book of 1 Samuel, kung talagang may transgression si King David, nung ginawa nila yan, dapat kinondemn na sila to death. Hindi Hindi naman sila kinondemn to death At that time kung kinondemn sila si King David, patay na si King David, walang Solomon. Tama? They are blameless. Kasi sabi nga, which was not lawful for him to eat, neither for them which were with him, but only for the priest. And look, kinain nila yun. Or have ye not read in the law? Law of Moses naman. Law of Moses. Alright? Law of Moses, in the book of Leviticus po yan. Mahaba kasi magbasahin pa natin doon How that on the Sabbath days, the priest in the temple profane the Sabbath and are blameless. How? Bakit pinaprofane ni? Kasi ang batas nga ni Moses, huwag kang gumalaw, huwag kang magtrabaho ng Sabado. Ang ginawa ng mga priest, kumatay during Saturday and then nagprepara ng pagkain para kainin nila. Blameless pa rin sila. Bakit? Kasi ang sabi ng Diyos, mag-prepare kayo ng pagkain, dito sa Sabbath days, tas kumain kayo, ganito, ganyan. They are blameless. Bakit? Kung may transgression sila, dapat sana sinulat na they are condemned, and they are condemned to death. Tama? Wala naman Wala naman Ngayon, kaya itong mga parisiyong ito, sa mima lang mima ba? Mima sabi ba? Okay. Mima puna lang ba? Okay? Pinuna nila na hindi nila alam na ang batas mismo nagsabi na mayroong pagkakataon during the law of Moses, during the 1 Samuel, wala namang blameless naman pala. So therefore, yung plucking of ears na nagutom siya during the Sabbath days, wala naman pala. Kita niyo? Pero ito mas mabigat bitawan ni Jesucristo, kapatid. Forget about Levitical law. Forget about
First Samuel. Forget about King David na ang ginawa ni King David, kumain during Sabbath days. Hindi naman sila lawful na kumain doon. Forget about it. Ito ang tingnan niyo. Ito ang mabigat. Anong sinabi dyan? But I say unto you, that in this place, parang kulang lang sabihin ni Kristo, pero ito ang sasabihin ko sa inyo, sa harapan nyo, para bang sabihin ni Kristo ganun ba? There is one greater than the temple. Temple is a picture of the law of Moses, the showbread in the temple, na hindi naman si David karapat-dapat kumain, yet kumain siya, walang nangyari. Dito ngayon sa templong ito, para bang there is greater than the law of Moses. Kulang na lang sabihin ni Kristo, sa mukha niyo, sa harapan niyo, ako yan. Bakit? Yung mga yan na batas na yan, galing man sa akin yan. Galing sa akin yan. Ako ang nag-ordain yan. Ako lang din ang magbigay. Ako lang din ang mag-ano yan eh. Yung sabihin kong exception to the law, parang gano'n lang ba, no? Para bang ako ang gumawa ng batas, ako lang din ang mag-ano yan, mag-repeal, parang gano'n ba? Para bang ang Congress natin ba, kami gumawa ng batas, kami lang din ang mag-repeal niyan. Para bang sabihin ng pastor, kami gumawa ng batas, kami lang din babali niyan eh. Parang romantis ka ang talaga, ano? Okay? Yan ang ibig sabihin yan. There is one greater than the temple. There is one greater than the law of Moses. Sa harapan nyo, ako po yan. Parang ganyan na lang ang sabihin ni Kristo. Naintindihan niyo ba, kapatid? Ang gustong ipunto ni Kristo. Kita niyo sa 7. Mabigat na paliwanag ni Kristo. Naunawaan niyo ba paliwanag ni Kristo dito? Kung alam niyo lang. Yan, di ba? If ye have known what this meaneth, kung alam niyo lang kung anong ibig sabihin ng sinabi ko, kung alam niyo lang kung anong ibig sabihin nito, I will have mercy and not sacrifice. Brad, what is the meaning? Kung alam niyo lang, I will have mercy and not sacrifice. Kapatid, ano ibig sabihin ng mercy? Mercy, kapatid, grasya po yan. Grace po yan. Biyaya ng Diyos yan. Pag pinag-usapan natin ang kaligtasan, kapatid, biyaya ng Diyos yan. Bakit? Siya na ang namatay doon sa krus para sa iyo eh. Nakita niyo ba yan? Kaya biyaya yan eh. Ang biyaya ng Diyos ay kaligtasan, eternal life. Di ba? For the wages of sin is death, but the grace of God is eternal life. Tama? Mercy yun eh. Habag ng Diyos yan eh. Sa mga taong hindi karapat-dapat ng habag ng Diyos, yet nagkaroon sila ng kaligtasan. Tayo, hindi tayo karapat-dapat ng kaligtasan ni Kristo. Yet, Jesus Christ gave us salvation through His blood. Tayo sanang ipako doon sa cross. Pero tayo'y nagkaroon ng benefits doon sa ginawa ni Jesus Christ. Tama ho ba? Hindi yung sakripisyo. Ang sakripisyo mo sa batas ni Moses, Pastor, pambayad na kayong kasalanan, ito, daming hayop, may sobra to, para sa iyo to, iba. Pastor, may milyon ako dito, sakripisyo ko to sa Diyos. Bakit? Gusto ko maligtas eh. Nakita niyo ang sakripisyo sa batas ni Moses? Kaya yan ang ibig sabihin yan. Kung alam niyo lang ibig sabihin, I will have mercy and not sacrifice. That's right. Obedience is better than sacrifice. Obedience unto faith of the Lord Jesus Christ than sacrifice. Nakuha niyo ibig sabihin, kapatid. Maliwanag ko ba sa inyo? Amen. Baka mamaya, magbiglang magsabi sa inyo, magtranslasyon tayo, pastor. Doon, kay utos ni Moses yan eh. Ang translasyon, katapos lang, Pastor, pupunas tayo sa mukha doon. Pupunas sa mukha para magtanggal ito maggaranggansang sa mukha natin. Talaga naman, Nakita ninyo? Kung alam nyo lang, hindi nyo ako kikondem. Sabi dyan, hindi naman guiltless itong mga ito eh. Mga apostle, nag-pick ng pluck of ears of corn. Hindi naman, guiltless naman yung mga yan. Hindi naman guilty yung mga yan. May pananampalataya sa akin yan eh. Kung
Kung alam nyo lang ibig sabihin mga Parisiyo, mga Sadusiyo, kung alam nyo lang yung pinagsasabi nyo, kung alam nyo lang ibig sabihin ng ginagawa ko, abay, hindi kayo. O isa pang mabigat na binitawan ni Jesucristo. For the Son of Man. Sino yung Son of Man? Jesus Christ. Bakit? In the book of Isaiah, sinabi na, for a Son is given unto us. Kaya Son of Man term. For the Son of Man is the Lord, even of the Sabbath day. Wow! Kapatid, pag may kaligtasan ka in the name of faith in the Lord Jesus Christ, you have freedom from the law of Moses. You have freedom from the bondage of sin. You have the freedom from the bondage of the Old Testament. Maliwanag ko ba sa inyo? Huwag niyong kalimutan yan. So, settle na tayo doon? Settle na tayo doon sa flock of ears of corn? Settle na tayo? Doon tayo sa sunod. Abay, hindi tumigil si Jesus Christ, ano? Siguro inasar niya yung siguro sabi ng mga Parisiyo, pang-asar talaga to si Jesus Christ talaga. Si Jesus. Bakit? Dinagdagan pa niya, nagpagaling si Brad during the Sabbath day. That's right. It is not lawful! In the law of Moses! Parang ayan naman. Trabaho ka ha? Kaya siguro ibang mga Kristiyano gusto na lang magtrabaho ng Friday. Bakit? Andito naman eh. Pastor, sabi mo, Call of Duty. Call of Duty. Okay naman yan, Call of Duty. Walang problema. Kapatid, iba po yung Call of Duty kaysa gustuhin mo na lang talaga. Iba yan ha? Yung sabihin mo, Pastor, hindi mo na ako magsimba. Bakit? Papasok ako ngayon. Bakit? May pangailangan ako pinansyal eh. Talaga ha? Iba po yung sabihin ng supervisor sa'yo. Okay, Greg, Brad, papasok tayo sa Friday ha. Bakit? Mag-overtime tayo. Bakit? Meron tayong gustong tapusin. May ganito ganyan. Kontrahin mo ba yan? Hindi mo kailangan kontrahin yan. Biblical na yan. Go. Pero kung sabihin mo, Sir, may overtime dyan. Salim naman ako. Yan na. Yan na. Pastor, hindi ako makasima. Bakit? Ginawa pala ng isang kapatiran. Pumunta ng bata. May part-time dyan. Ganon ba? Parang ginagawa, naghahanap talaga ba? Hindi na inuna ang Diyos para bigyan siya ng pagpapala. Amen. Imbis nang gawin niya, pumunta dito sa church, ang ginawa niya, Sir, ma'am, pasok mo nga ako pag Friday, bakit? Double pay. May gusto kong bilhin. Anong bilhin mo? Bili ako ng RAV4. Yun lang. Lupe. Nakita nyo? Naunawaan ninyo ang ibig kong sabihin? Naunawaan ninyo yung call of duty compared to what you desire? Kaya pagdating ng Friday, kapatid, puso ang labanan ha. Pag naglingkod ka sa Panginoon, puso ang labanan dyan. Alam ng Diyos ang puso mo. Mag-ingat ka kapatid, baka katayin ka one day. Amen. Iba po yun. Ako nga, nung panahon pa sa Saudi Telecom kami nagtrabaho, pagdating ng Friday, sabi ko nga gumagawa sa schedule eh. Kinausap ko talaga siya. Sabi ko, Brad, baka gusto mong ilagay mo ko sa panggabi. Oh. Pag hindi ko magpalagay ng panggabi, magpalagay ako ng day off. Mayroon talagang time na nakikita ko, hindi ko maiwasan ng Friday, Brad. Nakiusap na lang ako. Kung pwede makipagpalit ako, magpanggabi ako kahit na straight ako kinabukasan, basta magkaroon lang ako ng time ng Friday para maglingkod sa Panginoon. Kinausap ko talagang gumawa ng schedule. Baka pwede. Kahit panghapon ako. Kasi paghapon, tapos ng panambahan, diretso na ako sa duty. O kaya panggabi ako. Friday lang. Kinausap ko talaga yung gumawa ng schedule. Dumating ang punto ako nang gumagawa ng schedule. Alam na. Ayun. Si Eric, anong duty ni Eric? Day off ng Friday. Okay, kasi pang-araw, di ba? Pang-araw ka rin? Pang-araw siya eh. Pag ang pang-araw magtrabaho, Brad, automatic yan Friday, day off.
Ako panghapon ako. Akong gumagawa ng schedule. Pagdating ng Friday, day off din ako. Lagay mo doon ng ibang lahi, ganito, ganito. Kaya panggabi, ganito, ganito. Siyempre, ikaw gumawa ng schedule eh. Ayos na. Pero kung nanaisin mo talaga, sir, baka naman may Friday dyan. Ilagay mo ako dyan. Bakit? Double pay. O kaya, sir, baka ilagay mo kong Friday. Bakit? Kunti lang trabaho matulugan lang yan dyan Hindi ka na makasimba, brad. Hindi na call of duty yan. Call of Satan na yan. Umiiwas ka na. Ingat kayo Pastor, hindi namin naintindihan ng Bible Yun lang. May lusot talaga, brother, no? Paano ba naman di mo maintindihan ng Biblia? Hindi ka na nagsisimba Hindi mo talaga maintindihan. Baka naman naisip mo lang talagang mangmang para makaiwas ka lang talaga. Tapos sabihin mo pagdating ng Panginoon, Lord, hindi ko naintindihan ng ganito, ganyan. Ignorance is not exception to the law. Tanga ka ba? Sabihin na ng Panginoon. Nag-self-study naman na. Pero hindi naman magsabi ng Diyos na ganyan na. Kung ako lang yan, kung mong sabihin sa akin na exception to the law ka, bakit? Kasi hindi ko alam ang mata. Ignorance to the law is not It's not exception. Abay, huwag kang magsalita ng ganyan. Mag-self-study ka? Lalo naman. Sige, mag-self-study ka. Magaling ka pala Hindi mo na kailangan ang salita ng pastor. Hindi na ba naintindihan na may mga paliwanag ang mga pastor sa pagtuturo nila na pag narinig mo, mas lalo mong naintindihan ang isang pasahe sa Biblia. Di ba? Minsan merong kung maintindihan pa pero ngayon naintindihan ko na. Nakikita niyo ba yun, kapatid? Naunawaan niyo ba yun gano'n? May mga gano'n na nangyari. Na kung ikaw magbabasa, parang gulo, hindi mo kahit anong mo. Pero once na ang pastor nang papaliwanag, abay, ang liwanag naman pala. Yun pala yung ibig sabihin. Kasimpleng salita, pero nung si pastor na nagsalita, abay, ang liwanag, naintindihan. Di ba mayroong ganyan? Amen. Ngayon, kung sabihin mo sa akin ngayon, pastor, self-study ako. Ganun ba? Anong studyhan mo, Brad? Eschatology. Yung klase pala, Brad. Ganda yan. Kita mo, Pastor, si Leon dito. Ang lion dito talaga para sa Biblia. Tiningnan ko sa YouTube. Ay, si Leon Guerrero naman pala ito. Pagbira. Siya pala yun. Dalawang labas ba? Oo. Babayan lang pala natin. Yan ang mahirap, Brad. Bakit? Nakita ko sa YouTube, Pastor. Ganito, ganyan. Si Leon Guerrero pala. Abay, nasa Senado na yun. Kung ganon. Di ba si Leon Guerrero? Si Lito Lapid. Mag-ingat kay kapatid, ha? Kakabasa niyo sa YouTube or ganon. Yan ang resulta sa self-study. Kapatid, pag nag-self-study ka, siguruhin mo lang, na biblical, Mayroong mga pasahe sa Biblia medyo mahirap. Ako nga, na nagmatindi ng pag-aaral ko, nagtatanong pa ako sa mga pastor. Kala ninyo yung mga mahihirap na mga na-encounter ko sa Biblia? Abay, tinatanong ko mga pastor sa Bible school. Pastor, ano ibig sabihin nito? Gusto ko, bakit? Alam mo bang sagot niya? No, hindi. May sagot naman ako pero hindi ko alam kung tama o mali. Para kasi, gusto kong I stand always to be corrected. Ganun ako kung mali ako, o di baguhin ko, ganun lang naman Ganun yun palang paliwanag. Parang ganun ba? Ngayon, kung hindi ka na teachable heart, pastor, mag-self-study na lang ako. Dami kong libro dito, Mayroon pa nga akong libro ni pastor Anong libro mo dala-dala dyan, Brad? Yung libro ni ni Pasogo, napatay tayo dyan. Yari ka na. Mag-ingat ka, kapatid. Pastor, biblical naman to. Mayroon kong isa nakita dito. Ano yan? Flat earth ang mundo, pastor. Yari ka na, flat earth na. Yan yung sinasabi. Kaya mas iba po. Dito sa ICBC, Riyadh Mission, sisiguraduhin natin ang ituturo natin biblical and according to the doctrine. Malalim man, pero sige lang, dahan-dahanin natin
Minsan hindi nyo maintindihan ngayon, pero pagdating na pasabi nga na Pastor Ray, hindi mo maintindihan ngayon, pero pagdating ng araw kalauna, maintindihan mo rin yan. Okay? Amen mga kapatid? Amen. Ang ginawa ni Jesus Christ, nagpagaling siya. Kapatid, ng withered hand. Pero anong ginawa ni Kristo? Tinira na naman siya ng mga Parisiyo. Sabi nito, and they asked him in verse 9, saying, is it lawful to heal on the Sabbath days that they might accuse him? Grabe. Ito na. Accuse. Pero hindi pa naman talaga. Pag doon sa Jerusalem. Ang sagot ni Kristo, what man shall there be among you na kung saan mayroong isang sheep na alaga siya, nahulog sa balon during Sabbath day, i-rescue ba niya o hindi? Ay, word din yun. I-rescue. Address, mamatay yun eh. Nakita niyo ba? Dahil lang ayaw mo ako, akusahan mo ako dahil work ang iakusa mo, tapos may nalaglag na doon, hayaan mo yan dyan. I-rescue natin siya pagdating ng linggo. O di pus nga, napatay na yung sheep doon. How much more ang tao? Kita niyo? How much more ang tao? Bakit? Ang tao, kapatid, doon sa Book of Ecclesiastes, valuable yan siya than man. Bakit? Ang disenyo nga ng Diyos, pag namatay nga yung tao, ang kanyang kaluluwa, pupunta nga sa langit yan kung yan ay ligtas. Bakit? Valuable ng Diyos yan. Ang Diyos, ginawa ang tao according to His image. Ang hayop, ginawa ba niya according to the image o to His image? Hindi. Bakit? Ang disenyo ng Diyos, yung mga hayop, pag namatay yan, ang espiritu niyan, lupa lang din Bakit? Sa Book of Ecclesiastes nandoon, aralin ninyo ang Book of Ecclesiastes. Ikumpara mo yung tao kaysa hayop. Ang tao, valuable yan sa harapan ng Diyos. Kung ang Diyos gumamit ng ehemplo, isang tupa na nahulog sa balon, i-rescue pa nga yan How much more ang tao na pagalingin during the Sabbath day? Bakit? On the first place, sinabi na ng Panginoon kung naintindihan niyo lang, in this place is greater than the temple, in this place is greater than the law of Moses, and this place is greater than ano pa? Yung mga ceremonial law ninyo. Bakit? The Son of Man is even the Lord of the Sabbath. Anong magagawa ng isang bagay sa kanyang Lord? Sige nga. Ikaw ba? Mayroon kang master. Ano magagawa mo sa master mo? Kung ganon talaga siya. Ako nga sa amo ko, sabi niya, Ares, pag mayroong manghanap sa akin, sabihin mo wala ako Pero nandun sa loob. Tingnan niyo. Inutusan ako ng ganon. Pambihira sa dikos mo. Inutusan ako magsinungaling Ano kayo gagawin ko? So anong sagot ko? Sinara din yung pinto. Kasi iniisip niya, sino yung darating? May dumating na nga. Sabi ko, para makaligtas ako, Brad, alam mo naman talagang you are playing with the devil ba? Sabi niya, wala siya. Yung bisita naman, hindi naman maintindihan ko ano ibig sabihin kasi mga bobo na naman yun. Sabi mo, he said that he's not here. Parang ganun ba? Ganun, mayroong ganun. He said, siya nagsabi. He's not here. Maya-maya, gumanon doon, din narinig ang boses. Lumabas din siya tingnan mo. Buti na lang, sinabi ko, he said, he is not here. Tingnan mo ang kalokohan, Brad. Anong magagawa ko, Brad? Anong magagawa ko? Pinasweldohan lang ako ng amo ko. It's either I will kung anong gagawin ko or mag-resign ako. Yun lang naman magagawa ko Tama? Pero si Jesucristo hindi naman ganun When it comes to the law of Moses, ang sabi niya, when he said that, I am the Lord of the Sabbath, or I am the law, I am the Lord of the Sabbath, or I am the Lord of this. Ako ang gumawa ng batas na yan. Ako lang din ang magpawalang bisa niyan. Okay? Iba si Jesucristo. Kasi talagang may purpose ang batas. Ang purpose niya is to point you out to the need of the Lord Jesus Christ. So therefore, in the Old Testament, kung kumakatay ka ng hayop, magpambayad ng kasalanan mo, sa New Testament blood of the Lord Jesus Christ, wala na.
Pananampalataya na kay Hesus Kristo ang gagawin mo. Amen. Yun ang ibig sabihin. Yan ang ibig sabihin, I am the Lord of the Sabbath. Ang batas ni Moses kung talagang bawal gumalaw, at ngayon sa panahon ko gumalaw na kayo, bakit? Hindi naman kahuhusgahan sa pagitan ng paggalaw mo sa batas ni Moses, wala na eh. Romans chapter 8 verse 10 at chapter 10 verse 4, Brad. Christ is the end of the law. Sa 4, Brad. Akyat mo lang doon sa 4, Brad. Ano sabi doon? For Christ is the end of the law. Maliwanag ko ba yan o hindi? Si Hesus Kristo ang katapusan ng batas. Ibig sabihin, ang kapanahonan ng batas, law of Moses, si Moses dito, nagtapos po yan noong ipinako si Hesus Kristo sa cross. Bakit? Pinako ni Hesus Kristo yan eh. Doon sa cross eh. Ang batas eh. Therefore, sa panahon ni Hesus Kristo and onward, hindi ka na huhusgahan sa pamamagitan ng batas ni Moses, kundi huhusgahan ka na sa pamagitan ng iyong pananampalataya sa taong namatay sa krus. Bakit? Si Hesus Kristo, ipinako ang batas ni Moses sa krus. Saan mababasa yun, Pastor? Colossians chapter 2, verses 13 to 14. Anong sabi doon? And you, being dead in your sins, and uncircumcision of your flesh, hath He quickened together with Him, having forgiven you all trespasses. Pinatawag kayo ng Diyos. Okay? In verse 14, blotting out the handwriting of ordinances. Handwriting of ordinances is the law of Moses. Alright? Blotting out. Ano yung blotting out? Tinanggal. Against us nga sa atin yan eh. Bakit? Mabigat naman yun ang law of Moses. Pero kasala ka lang, itong hayop gawin mo, ganito, ganyan. Ako po, pag nagkasala ka, okay, may 30 days purification period ka. Talaga naman. Mabigat nga yan. Against us yan eh. Which is contrary to us. Anong ginawa niya sa Kristo? Una, blotting out. Paano niya blotting out? Kinuha niya, took it out of the way, ipinako sa cross. Yan. Naunawaan niyo, kapatid? Amen. In verse 15, and having spoiled principalities and powers, pinakita niya openly sa lahat ng tao, pinagtagumpayan niya yan. Triumphing over them in it. Ibig sabihin, ang batas ni Moses, ang victory noon si Jesus Christ and His death in the cross. Tama ho ba? Kaya pagdating doon sa 16, wala nang maghusga sa inyo. Let no man therefore judge you sa pagkain, batas ni Moses yun. Huwag kang kumain baboy. Or inumin, or in respect of holiday, sa mga holiday na yan, o ano man. Or in the new moon, may new moon pa, no? Or of the Sabbath days. Bakit may new moon? Paliwanag din. New moon kasi may mga piyesta ng Diyos na nataon din sa new moon. Ganun. Okay, Sabbath days. O yan, Sabbath. Huwag kang gumalaw during Sabbath days. Dahil bawal po yan. Wala na kung maghuhusga sa inyo sa pamagitan ng batas ni Moses dahil ipinako ni Kristo sa krus yan. Kundi huhusgahan kayo sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo na pinako sa krus. Maliwanag ko ba? Amen. Napakaliwanag. Bakit? In Galatians, wala pa Brad, mayroon pa isa dyan. In verse 25, in verse 17, which are the shadows of things to come, but the body is Christ. In verse 21, talon sa 21, touch not, huwag kang humipo. Ganun man yun sa batas ni Moses. Taste not, huwag kang kumain, huwag kang tumilaw dyan. Ganito kan. Handle not. Hindi kayo husgahan sa pamagitan dyan. Now, in Galatians chapter 3, verse 25, tingnan nyo. Galatians chapter 3, verse 25.
after faith is come, nung dumating na si Hesus Kristo, we are no longer under a schoolmaster, or we are not longer under the law of Moses. Yun ang ibig sabihin yan. Bakit? Sa panahon ni Hesus Kristo, kapatid, ganito. For ye are all the children of God. By what? By what? By faith in Christ Jesus. Maliwanag sa atin ang doctrine of salvation, kapatid. Akala niyo, by law of Moses ka, makarating ng langit? Hindi siguro. Mag-ingat kayo. Para pumunta ka ng langit, hindi law of Moses, faith in Christ Jesus. Amen. Maliwanag ko ba? Bakit? Jesus Christ is greater than the temple, or Jesus Christ is greater than the law of Moses, or Jesus Christ is the Lord of the Sabbath. Jesus Christ is even the Lord of the law of Moses. The servant is not greater than his master. Master is greater than the servant. Tama ho ba? Maliwanag ho ba sa inyo? Amen. I hope you understand something today. Do not forget it. Maliwanag sa atin ang kaligtasan. Kaya ako pagdating sa mga yan, papatulan mo yung mga yan. Ituro ko na lang ang kaligtasan. Huwag niyo akong dibatihin pagdating dyan dahil kamangmangan yan. Foolishness yan sa harapan ng Panginoon. Let's go to the Bible. Basic principle of God. The Word of God. Amen? Let us stand, let's pray. Heavenly Father, maraming salamat, O God, sa iyong salita. Napakasarap ng salita, O Lord. Ako po, kami po ay nauuhaw sa iyong salita. Salamat, Panginoon. It is a great feeling that we understand Thy words through Thy Holy Spirit. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. Purihin ang iyong pangalan, O Lord. Napakaliwanag na doktrina, Panginoon, ng kaligtasan. Salamat kay Hesus Kristo. O Lord, bless us. Panginoon, na patuloy mo ingatan bawat isa. Gabayan niyo po kami. We are weak. We have a lot of problems, trials, hindrance, Panginoon. Challenges in life. Sometimes that we cannot understand. Panginoon, liwanagin niyo po kami. Lighten us, O Lord. Lighten our burden and help us. Pagpalain niyo pong bawat kapatiran nandito. Pagpalain niyo pong mga pamilya namin. Ingatan niyo po kami sa sunod pa namin gagawin. Sa temporary namin paghiwa-hiwalay, gabayan niyo po kami. Ingatan niyo po sa kalsada. Balik niyo po ang bawat isa dito ng payapa at ligtas. In the next Friday around, magkasama namin ibang mga kapatiran. Sa aming mga bisita, ikaw po, Panginoon, magbibigay sa amin yan. Nawa, Lord, idako niyo po sila dito at pagkatiwalaan mo kami, bigyan niyo po kami ng kaluluwa. Salamat sa biyaya ng pagsalusuluhan namin mamaya. Pagpalain niyo po bawat isa, gabayan niyo po kami. And all these things we thank you in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Amen. Lord, to God be the glory.